Dear Lady Love TV. Billionaire's Wanted Assassin. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Pagdating sa mall, dumiretso si Roy sa isang store na nagbebenta ng branded na piyesa ng personal computers. It was an expensive hobby, but she found more enjoyable in it than in skydiving and jet skiing. She was happier looking for and selecting computer parts. Dahil hindi pantay-pantay ang kalidad ng iba't ibang brands, binibili niya ang spare parts na para sa kanya ay mas angat at ang mga iyon ang ginagamit para mabuo ang sariling unit. It usually took her a week or so to complete a unit, but it was always worth the time. Lalo na ngayon na sa tingin niya ay mabobore lamang siya sa kahihintay sa resulta ng research ni Nigel. Mabuti na ang may mapaglibangan siya. Bukod doon, nais din niyang malimutan ang namagitan sa kanila ng binata. Gusto niyang pagsisihan ang nangyari. Pero naisip din ni Royce na pinakamagandang gawin ang mag-move on. At kapag naalala niya mga sinabi ni Aven na pag-aari ng oryo ng kanyang katawan, pinapayapa na lamang niya ang lihim na pagngingit-ngit. Nailagay na sa kahon at bitbit na ng isang crew ang mga pinamili niya. Dumiretso sila sa elevator para makababa sa parking area. Nang maideposito ang kahon sa trunk ng kanyang kotse, nauna nang umalis ang store assistant. Sumakay muli si Roy sa elevator at nagdesisyong kumain na bago umuwi. Namimili siya ng restaurant nang may nahagip ang kanyang tingin. She stopped to have a better look at the familiar face. Medyo malayo dito ang tayo niya. Hindi siya maaaring magkamali. Sitting at the table against the wall was Nigel's friend. Ito yung lalaking pumasok sa pad noong umagang yon. It's playtime. She pasted a smile on her face. Kakausapin niya ang lalaki para mas marami niyang magawang malaman tungkol kay Nigel. Naglakad na siya patungo sa restaurant. May lumapit na waiter at nag-abot ng menu folder. Nag-order siya ng iced coffee. Kunwari hindi niya napansin ang kaibigan ni Nigel. Mamaya na siya lalapit dito kapag na-serve na yung order niya. Should start a conversation. Kung ang misyon niya ay maipanalo ang tiwala ni Nigel, Royce knew she had to start with his friends. Nang ma-serve ang kape niya ay agad siyang tumayo. Pinupuntirya ang kaibigan ni Nigel. Holding the glass in one hand, Royce yelped when someone hit her elbow, spilling the coffee onto the floor. What the? Hindi niya na ituloy ang pagmumura nang makilala ang taong nakabundol sa kanya. Nigel? Royce? Magdahan-dahan naman kayo. Bulalas ng babaeng customer na muntik ng maligo ng malamig na kape. Napatingin si Royce sa hawak na baso na kulang sa kalahati ang laman. I'm sorry. Paumanhin Nigel. Tumingin din siya sa babae at humingi ng dispensa ang tingin na tumango ito. May dumating na crew na naglinis ng basang sahig. Ibinigay na lamang ni Royce dito ang halos ubos na ding baso ng kape. Nagbilin si Nigel sa waiter na magdala ng extra plate sa table nila. Okay ka lang? Ininspeksyon nito ang kamay at braso niya. Ikinumpas ni Royce ang kamay, naaasiwa. The coffee was cold. Ayaw niyang masanay sa pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Na para bang may isang tao sa mundong to na ayaw siyang masaktan. Marahan siyang lumayo kay Nigel. I'm okay. I'm really sorry. He sounded worried. Itinuro nito ang isang mesa at nakita si Royce, ang kaibigan nito. Nakakaabala yata ako, tanggi niya. Pero iginiya na siya ng binata palapit sa mesa at ipinakilala sa kasama nito. Royce, this is Warren, my friend. Bad influence? Huwag kang maniwala sa kanya. We grew up together. Hindi ako bad influence. Anak ko ang mag-asawang kumupkop kay Nigel when he lost his dad. Nakita ni Royce na dumilim ang mukha ni Nigel at tila natahimik ang kaibigan nito. Let's have a seat, sabi ni Nigel na pinaghila pa siya ng upuan. Napaka-gentleman talaga nitong assignment ko, ani Royce sa isip. Thank you, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung tama bang sabihin niyang I'm sorry. Parang ayaw rin kasi niya ng pag-usapan ni Nigel ang tungkol sa ama nito. Siya na ang nag-abot ng kamay kay Warren. I'm Royce. Kasali ako sa research team ni Dr. Albano. Warren let out a laugh. Dr. Albano? No need to be so formal. I did see you at his place. Royce felt her cheeks burn. At kailangan mo talagang sabihin yan Warren. Idiniini ang pangalan nito. Ngumisi lamang ang lalaki. Seriously though, hindi nagkwento si Nigel kung paano kayo nagkakilala. Because it's none of your business.
Nigel said. Hindi ito pinansin ng kaibigan. Binalingan siya nito. So, are you also a scientist, Royce? Tanong muli ni Warren. I'm a computer engineer. Well, humirit pa si Warren. If you feel like a change of scene, give me a call. Beautiful and intelligent engineers are always needed at the Air Force. Warren handed Royce a calling card. Binasa niya yon. Captain Warren, Philippine Air Force. Itinago niya iyon sa backpack niya. I'd never have pegged for you that you're a pilot. Nagkibit balikat lang si Warren, kumakain ng appetizer. Piloto ng mga babae. Sabat naman ni Nigel. Nagsalin ito ng wine sa 2 baso at tinulak palapit kay Royce ang isa. Sineseryoso ko naman yung trabaho ko minsan. Minsan, hirit ni Nigel. Anyway, I'm guessing you two meet that night at the club. Nandun din ako nung gabing yon. Tumingin ang lalaki kay Royce. We were celebrating his national scientist title kaya lang tumawag ang chicks mo. Putol ni Nigel. Hindi, tumawag yung chief namin. May bombing kasi sa Tawi-Tawi kahapon while the ceremony was going on. Uminom si Warren. Talaga? Uminom din si Royce ng wine mula sa gable. Ang ganoong misyon ay parang cancer na unti-unting pumapatay sa kanya. Trabaho iyon na hindi niya pwedeng tanggihan. Kung hindi buhay niya ang kapalit, buhay ng agent na pinakamalapit sa kanya. Si Ali. Iyon ang bata sa Orion. Kaya wala nagtatangkang tumiwalag. Ikapapahamak at pagbabayaran ng iba ang itinuturing na kasalanan ng isa. Habang buhay niyang dadalhin sa kanyang konsensya ang mga inosenteng buhay na kinitil niya, kapalit ng buhay niya, kapalit ng kaligtasan ni Ali. Kaya niya bang itaya yon? Kaya niya bang isakripisyo ang kapakanan ni Ali para sa ikatatahimik niya? What happened? Tanong ni Nigel. May lumapit na waiter at nag-serve ng main course para sa kanilang tatlo. Napasundan pa ng airbase yung bomber, kaya lang hindi nakabalik ang mga piloto. Hindi na rin matrace sa radar yung umaatake. And it's terrible, Nigel said. May namatay ba? Yes, there were 64 casualties kasama ng kamag-anak ng sultan ng Tawi-Tawi. 23 others are in critical condition, including the president's daughter who was there for the inauguration of the airbase. May mga gabing hindi siya makatulog. Buhay na buhay sa kanyang mga bangungot ang mga pinaslang niya. She was an assassin. She would die as an assassin. There was no redemption for her but death. Alam ni Royce na sa ganoong paraan lamang niya mapagbabayaran ang lahat ng buhay na inutang niya. Maybe she didn't deserve to live. Pero hindi rin pwedeng hayaan niyang mamatay si Ali at matatakot siyang iyon ang mangyari. Natutuhanin ni Ave ng banta kung tatanggihan niya ang isang misyon o kung papalpak siya. Ipinapatay ng Malaysian drug lords ang anak ng sultan ng Tawi-Tawi dahil hawak nito ang ebidensyang magbubunyag ng pangalan ng mga nasabing drug lords sa International Court. Ang pagbobomba ni Roy sa airbase ay cover-up lamang para mahirapan ang investigator sa pagtukoy ng target nito. The bomber doesn't deserve to live. Roy said. May lead na ba kayo? Tanong ni Nigel. Umiling si Warren. Malabo ang investigasyon. Nakatuon pa ang atensyon namin sa pagtulong sa mga kawawang naulila at sa pagsuporta sa mga naospital at nag-aagaw buhay. Paulit-ulit na naririnig ni Roy sa kanyang isip ang mga sinabi ni Warren tungkol sa mga naulila, sa mga naospital, sa mga nag-aagaw buhay, at sa mga pinatay niya. Nabitawan niya ang hawak na screwdriver at nagdulot iyon ng crack sa kanyang work table. Ang ginawa niyang pagbobomba ay naging katapusan ng marami. Naranasan din niya ang maulila. Sa isang mamamatay tao na tulad niya, parang hindi bagay ang tinatawag na konsensya. Hindi ka panipaniwala ang sinasabing usig ng budhi. Sa mata ng lahat, halang ang kanilang kaluluwa. Walang kaluluwa pa kung tawagin sila ng iba. Sagad sa buto ang kasamaan. At marahil ay tama ang mga ito. Walang kapatawaran para sa mga tulad niya. Walang karapatang mabuhay. Bumuntong hininga si Royce. Ibinagsak niya ang sarili sa kama na katabi lamang din ng work table. She reached for the photograph frame beside the lampshade. Tinitigan niya ang mga nasa litratong iyon. Mama, Papa. Namuo ang luha sa kanyang mga mata at nagbantang bumagsak. Narinig niya may nag-doorbell sa unit niya at kahit nagtataka, sa di inaasahang bisita, ay lihim siya nagpasalamat na nawala sa kanyang isip ang mga magulang. Si Nigel ang bumungad sa pintuan. Hinagod ng tingin nito ang buo niyang katawan. Isang oversized na t-shirt at panties lang yung suot ni Royce.
She felt a blush hit her cheeks nang mapansin ang pagsuri ni Nigel sa kabuuan niya. Pero hindi nag-iba ekspresyon sa mukha nito. She felt a little disappointed at that. Hindi ka ba sasama? Parang inip na tanong nito. Sa kanya naalala, yun na nga pala yung trip natin sa Pampanga, no? Tumangulang ito. Do you think I should join you? Tama si Riz, hindi niyo naman talaga ako kailangan. Pero syempre kailangan nandun siya para masubaybayan si Nigel. Plano niyang sumunod kung hindi siya dinaan ng mga ito. After all, personal siyang in-invite ng binata. Nasa labas na mga kasamahan natin. Tingin ko mas maiinis sila kung naghintay kami sa wala. Really? Tumango ulit ito. Good, kasi gusto ko talagang sumama. Ngumiti siya. Tuloy ka muna, magbibihis lang ako. Isang luxury van na nagdala sa kanila sa artificial habitat ng cone snails. Binigyan sila ng tig-isang batya at gloves upang manguha ng suso. Matapos iyon ay nagtungo sila sa laboratory na kalapit ng isolated pond area. Kanina habang pupunta na lamang sila dito, sinabi ni Nigel sa kanya na may kalapit na beach resort ang artificial habitat at doon silang lahat magpapalipas ng magdamag. May maayos na hotel daw doon para sa kanila. Pwede din silang mag-rent ng tents. Ang mga biochemists at mga assistants na kasama din ay kanya-kanya na ng pag-extract ng peptides mula sa cone snail venom. Si Royce na computer engineer ay nagdesisyong ibigay na lamang ang nakolekta niyang cone snails sa ibang kasamahan at nag-obserba na lamang sa ginagawa ng mga ito. May mga matyagang nagpapaliwanag sa kanyang ginagawa ng mga ito. Ang karamihan ay tahimik pero tila hindi naman minamasamang nanonood siya. Ang sabi ng isang scientist, nag-iiba daw ang component ng snail venom depende kung paano iyon nakuha o na-extract. Halimbawa, may mga nare-recover ng venom sa pamamagitan ng pagpwersa sa cone na maglalabas niyon. Magpapain ng mga ito ng isda. Ang venom snail galing sa kawawang isda na hindi makagalaw. Ang i-extract na researcher, ginagawa ito sa malalaking suso. Pwede din daw i-extract ang venom ng cone snail kapag patay na ito. Ang problema lang daw dito, maraming compound sa venom gland ng cone snails na hindi naman talaga mapapakinabangan at kailangan pang ipa-identify iyon para ma-isolate ang peptide. Mas efficient daw na i-extract ang venom samantalang buhay pa ang cone snail. Iyon nga lang, hindi madaling gawin yon sa isang makamandag na suso. Na magsawa si Roy sa panunood, tinanggal niya na ang gloves niya at inilagay yun sa mesa sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang mapahikab. May umubo sa likuran niya at napanganga pa siyang lumingon. Agad niyang naisara ang bibig na makita si Nigel. You're not enjoying yourself, are you? Nakalabing umiling ang dalaga. I'm sorry. Hinagip ni Nigel ang kamay niya at bumalik sila sa pond kung saan nila kinuha ang mga snails kanina. Tumawid sila sa isang bamboo bridge patungo sa kabilang dako ng pond. Doon na may isang tila restricted facility. May ginamit na ID na nagbabantay doon para papasukin sila. Pagsara ng pinto, agad na napansin ni Royce ang mga aquariums na may lamang suso. Great, she said. More snails. Hinitian lamang siya ni Nigel. Kahit nandidiri ka sa kanila, sila ang dahilan kung bakit maraming buhay ang maililigtas mula sa brain cancer. Bumuntong hininga siya. Hindi ako nadidiri. Nagsasawa siguro. Come closer. Iniabot nito ang isang kamay para ilapit siya ng maayos sa aquarium. Ang mga snails na ito ay kabilang sa species ng Conus geographus. Maliliit na isda ang pagkain nila, pero ang venom ng mga nilalang na to ay sapat para makapatay ng tao. Sabi ni Nigel na sa loob ng isang aquarium nakatingin. What makes them so special? Royce humored him. Kumilos ito at pagharap ay may ipinakita sa kanyang isang vial. She noticed the fine white and delicate powder inside the vial. This is the peptide from the Conus geographus or geographer cone. These guys produce this sleeper peptide, ang CGX-107. Na-discover na ng mga scientists ang gamit nito bilang neuroprotective agent sa brain injury, sa epilepsy at sa Alzheimer's disease. Kanina inaantok lang ako, ngayon gusto ko na talagang matulog, sabi ni Royce na hindi nagbibiro. Tumalikod si Nigel at itinagong muli ang vial. Royce, may naimbento akong machine na makakatulong para mabasa ang mga imahe o memorya ng isip ng isang tao. Are you telling me that you invented a brain scanner? Mahina ang boses niya. Ito na ba yung mission niya? May mga scientists na nakagawa ng brain scanner sa tulong ng computer monitors. Nasasabi nila na isang hayop o isang building ang naiisip ng isang tao.
Pero wala silang ideya kung gaano kataas yung building, kung nasa ang bansa yun. Same way na hindi nila alam kung pusa ba o tigre ang hayop na nasa utak ng subject nila. My machine can do more than that. It can help people who are suffering from amnesia o yung may temporary memory loss, yung makakalimutin, yung may mga importanteng bagay na nakakalimutan. Umiling siya. You want me to believe na magagawang basahin ng machine na naimbento mo yung utak ng isang tao? That it could recover lost memories? Bakit hindi? Wala namang nagbabawal na alamin kung posible bang mapanood na parang live stream ang iniisip ng isang tao. Panaginip man yon, realidad, bahagi ng memorya niya o imahinasyon lang. Tumawa siya. Sa privacy issues pa lang, marami ka nang makakalaban. I don't care. Alam kong madami rin ako matutulungan at may dahilan kung bakit mga piling tao lang yung pinagsasabihan ko ng project na to. Kung bakit hindi ko ito ipinaparehistro. Ayokong gamitin ang bagay na to sa masama. Ng gobyerno man o ng kahit anong private institution. Umismid si Royce. You're naive if you really believe that you could keep this from the rest of the world. Duda niya ay nabayaran na ni Avi ng isa sa mga pinagsabihan ni Nigel. Kaya heto at mananakaw na nito ang imbensyon nang walang itong kamalay-malay. At para sana sleeper peptide na ina-isolate mo. Kailangan kong iturok sa subject bago isagawa ang brain scan. Umiling-iling si Royce. You're crazy. Walang papayag na maging test subject. He scoffed. Oh, you'll be surprised. Well, aren't they quite the pair? Isang assassin at isang scientist na parang walang pakialam sa kinabukasan ng mundo. Tinitigan niya ang binata at hinintay na tumingin ito sa kanya bago magsalita. Bakit mo ginagawa to? I'm a scientist. I have resources. I'm naturally curious. Bullshit. Fine. About 12 years ago, my father was murdered in front of me. I could still see the scene in my head, but I could not bring myself to describe the assassin to anyone. Least of all to sketch an artist. It's been more than a decade. Pwedeng magbago ng itsura ng pumatay sa ama mo. At paano kung patay na din pala siya?